Tipunin ang lahat kaagad. Ano ang nangyayari? Walang tanong-tanong, bata. Huwag mag-alala, Boss Ching. Habang nandito kami, hindi namin papayag ang si Kong Ziloa, ang umagaw ng paaralan natin. Ang grupo ni Kong Ziluo ay may mga mandirigmang tulad Jayang Huyan ang banayad na suntok at Heiwa Chang ang malupit. Ngayon, ang Spark Doge ay nasa malubhang panganib. Baka hindi makaligtas ang Spark. Sa hamon na ito, Boss Ching, ako at kapatid ko ay lalaban para ipagtanggol ang paaralan. Nasa lansangan na sana kami, kung hindi dahil sa inyo, utang namin sa inyo ang lahat. Ang lugar na ito ay tahanan namin. Hindi ko hahayaan kayo ay magbakasakali ng buhay nang walang dahilan. Boss Ching, Pinupuntirya nila ang Spark Martial Arts. Ang sindikato ni Kong Ziluo, ang hari sa timog. sino ang makakapigil sa akin? Sa Hilaga, kami ang huling tanggulan. Batas ng dating maestro. Ang matalo sa hamon ay pagpapasuko. Gusto niyang sakupin ang lahat. Ano ang gagawin natin? Kung bumagsak ang Spark, wala na tayong mapupuntahan. Mananatili ako dito. Hanggang sa huli. Ngunit hindi ko pababayaan na mamatay kayo ng walang... Ang sinumang gustong umalis, lumayas na ngayon. Ang batang yan, pinag-arugang mabuti ni Ate Ching noon, ngayong ang Spark Academy. Siya pa ang unang umalis sa akademya. Talagang walang utang na loob. Buti nga't umalis siya. Ang Spark Martial Arts School natin, walang puwang para sa mga duwag. Tama na. Bata pa si Az. Hindi naman siya marunong ng martial arts. Walang silbi ang pagstay niya sa Spark. Mas mabuti pang umalis siya. Ang traidor na yan, dapat hinayaan na lang natin siyang mamatay sa gutom noon sa kalye. Walang utang na loob. Tatay. Nanay. Guro. Namimiss kayong lahat ni Azo. Gusto ko lang mamuhay ng normal tulad ng iba. Kung wala lang sana mga sumpang kapangyarihang ito. Wala kang mapupuntahan. Elenan. Kaya mo ba ang hirap? Opo. Malakas ako. Hindi kita papagbuhati ng mabibigat na tiisin mo ang pagsasanay. At hindi ka na magugutom. CJ. At Kit. Nanatili ka. At Kit, meron ka pa bang mga ninunong spirit gauntlets? Pagamit mo kay Wuxi at Wufa para matalo nila ang kalaban. Madam Chi, pagkakandado mo ng pinto, ayaw mo ba akong tanggap? Ate Ching, bakit nakasara ang mga pintuan? Hindi nyo ba ako tinatanggap? Ginoong Kong, may maling akala kayo. Bukas pa rin ang martial arts sa pagtanggap ng mga bisita. Alam mo naman siguro, kung bakit ako narito ngayon. Ginoong Kong, huwag ng paikat-ikot. Narito kami ngayon, upang wasakin ang lugar na ito, at pag-isahin ng Hilaga at Timog.
Ang yabang mo na. Kung hamon ang habol mo, dadaan ka muna sa kamao ko. Naiintindihan mo? Tama. Laging teritoryo ni Ate Ching ang Jiangbei. Kung gusto mong makatawid, kailangan mong patunayan ang kakayahan mo. Ate Ching, hinahamon tayo nila sa sarili nating lugar. Bakit pa magpigil? Dapat saktan natin sila lahat. Dahil itong mga patakaran ay mula sa mga ninuno. Susundin ko. Kaya pala ikaw ang leader sa Jiangbei. Kahangahangang determinasyon. Ito siguro sina Jiang Guyan ang dalubhasang manggagamot. At si Hiwa Chang ang di mapantayang boksingero. Ginoong Kong, ngayon din ay mapapalitan ang pangalan ng paaralang ito. Oo, palitan ng luo. Tama na ang kayabangan. Papaniwalain ko kayong lahat na lumuhod sa pagmamakaawa. HMPH, go. Kung ipipilit mo Ate Ching, resolbahin na natin sa loob ng ring. Tama. Hindi tayo maghahintayan. Magsimula na. Tayo ng laban. Nagmamadali si Ginoong ko. Ano kaya kong? Matatalo siya ngayon. Mukhang sobrang kumpiyansa ni Iko. Kung sa araw na ito, matatalo ka sa laban. Mga asong gwardya mo, tumatahol lang ang alam. Maghintay ka lang. Ipapakita ko sa kanila ang tunay na boxing. Una, babasagin ko lahat ng ngipin mo bago ang lahat. Tigil. Waxi, kung gusto mo pang lumaban sa ring ngayong araw, itago mo ang iyong mga kamao. Kanina, lumabag sa tuntunin ang tauhan ko. Ating tapusin ito sa ring. Kung matalo ka ngayon, samahan mo ang mga tao at umalis ka agad. Huwag ka nang babalik dito. Sige. Gusto kong makita kung paano mo ako talunin. Himalang kamay. Kamatayan ng boxing. Ngayong araw, kahit gaano karaming manlalaban, ang ipadala mo sa akin. Hindi ko matatalo. Hindi peak condition ang dalawang ito. Di nila kakayanin. Kailangan nating mag-stall, maghanap ng solusyon. Hinto. Ate, alam ko ang nasa isip mo. Nababasa kita. Walang saysay. Nagkakamali si Master ko. Bata pa si Az. Ayaw ko lang, siyang isangkot sa digmaang ito. Ngayong araw, kahit sino pa ang tawagin mo, ang boxing club na ito ay magiging akin. Sino sa inyo ang uuna? Akala mo karapat-dapat ang kamay ng kamao ko. Master ko, sinasayang mo ang kakayahan ko. Sige, unang laban. Si Miss Jiang ang kalaban. Dahil sinabi mo, gagawin kong katotohanan ang hiling mo ngayon. Madali ang salita. Ipakita mo kung ano ang kayang gawin ng kamay ng kamao na yan. Ikaw ang pinakamaingay. Ikaw una. Ikaw. Hindi pangit ang itsura mo para sa batang kalye. Magsumbong ka na, baka awaan pa kita. Hindi ko kailangan ng awa ng babae. Babalaan kita. Kung patuloy ka, babaguhin ko mukha mo. Wala nang lalaking magkakagusto sa'yo. Isa ka lang, walang utak, na asong nangangalat, wala kang alam sa labanan. Sunod. Bakit masyado ng masaya? Hindi pa ako tapos. May lakas ka ng loob ah. Nakatayo pa rin. Hindi pa ako susuko. Tuloy lang. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na, walang urungan.
Magaling ka nga. Pero hindi mo mababago. Natalo ka sa'kin. Iyan ang kapalaran mo. Arg! Mamatay ka na. Ate, mukhang ang lugar na ito ay para kay Luo. Hindi pa nga ako nakakalaban, Ate Ching. Aakyat na ako ngayon date at babagsakin siya, nene. Ngayon naman ang kuya mo, ang maglilibang. Nakakaumay siyang kalabani pero pwedeng maging pampalipas oras. Madali lang yan. Huwag kang alis. Tuloy ang laban. Aralan kita. Batang hamak, ako ang kalaban mo. Subukan natin. Masaya ang batang to. Gusto ko ring tikman. Sige, atakihin mo ako. Wag, si Kuya Wuxi, kaya si Jiang Wuyan, pero kay Hei Chang. Kulang ang kanyang lakas, hindi siya mananalo ng ganito. Ano ang sinabi mo? Batang to na nakatungtong. Pasalampin, tigil ang pangaralan ako. 2 araw lang na practice. Hindi ka patunay na mandirigma. Noon ay pinakiusapan kita. Kundi nasa impyerno ka na. Bullseye. Mag-focus ka sa laban. Maghanda para sa laban. Hindi mangyayari yan. Nakalimutan mo na ba ako? Ang makapangyarihang sangkapan ng kamao. Akala mo kaya mo, tamaan ako ng basta-basta? Hindi kita kayang talunin. Magaling. Magandang suntok. Ako naman ngayon, bata, Ate Ching. Tapos na. Ihanda ang transfer papers. Ihanda ang transfer papers. Ihanda ang transfer papers. Tuloy lang. Tigil. Wuxi, tama na ang away. Ate, magtiwala ka. Kaya ko pa. Manalig ka sa akin. Sobra na iyan. Gusto ko ang babaeng matalino tulad mo. Gago, alisin mo ang marumi mong kamay. Huwag mong hawakan si Ate Ki. Tama ang senior mo. Isang batang hamog, lang ang yong. Huwag kang makialam. Akala mo di ko kayo mapapatumba sa isang suntok. Azu, huwag kang ang magsalita ng kung ano. Mukhang. May charm ka rin pala. Kaya naman pala puno ng tapat na lalaki ang gym mo. Sinusundan ka nila, parang mga tuta. Anong ginagawa mo? Kung ayaw mong umalis sa gym na to, maging babae mo na ako. Simula ngayon, ikaw na ang babaeng boss dito. Hindi kailanman. Kung Zilua, sobra ka na. Sarahan mo ang bunganga mo, tigil na sa salita. Tawagin mo na akong boss. Mula ngayon, si Ate Ching ang magiging babaeng boss ninyo. Natalo kami ng patas. Walang daya, wala kang karapatan. Nautusan kami. Kunin mo na ang mga tauhan mo. At tatanggap ba tayong talo ng ganyan na lang? Sa mundong ito, ang panalo lang ang may saysay. Mukhang matatanggal tayong lahat ngayon. Nabigo ako sa inyong lahat. MS Ching. Nang paalisin ako sa paaralan, ipinangako ko sa maestro ko, hindi basta gagamit ng dahas. Pero kung hindi ako sinagip ni Emaki, namatay na sana ako sa kalye. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Hindi ko kayang manood, nasiraan siya ng mga salbahe. Palitan lahat dito sa lugar na ito. Ngayon di gagawin. Emaki, kaya ko silang talunin. Azu, tigil mo ang kakulitan. Sabi mo dapat talunin. Lahat ng gustong makipagsagupa sa Ilayan, hindi ba? Kasapi ako ng Spark Fist, Ilet. Unahin mo muna ako. Ikaw, nababaliw ka na ba? Sali ka o hindi. Batugang bata, nangangahas sumubok. Sa mga dalubhasang manununtok at hari ng sontukan. Umuwi ka na lang.
Sa gatas ng nanay mo. Tamang salita. Kung natatakot ka, humingi ka ng tawad kay Emaki at umalis ka na. Sige. Ituturo ko sa'yo ng leksyon ngayon. Tatawagin mo akong lolo. Azu, Ngayon, karapat-dapat na ba? Ang galing talaga ng batang ito. Baguhan, nilinang ka lang ni Guru Kong. Akala mo ang galing-galing mo? Tingnan mo ang itsura mo sa salamin. Ngayon, bibigyan kita ng leksyong hindi mo malilimutan. Hinayupak kang, ampon. Hindi ako ampon. May magulang ako. Huwag mo akong laiti. Ano kung tuluyan kitang tawagi? Maliit na hinayupak? Walang tibay ang mga suntok mo. Puro paninira lang ang nasa isip. Ayon sa aking guro, ang mga kamao ko'y pumapatay lang. Hindi. Nais kong iligtas si Ate Jing. Ililigtas ko ang lahat sa Spark Dojo, mga kapatid kong manlalaban. Kung ibubagsak ko siya rito, masisira talaga ang mga laman loob niya. Mas lalo lang magkakaproblema. Si Ate Jing, hindi. Dapat kong pigilan ang sarili. Kanino niya sinasabing hinayupa? Ikaw ang hinayupak. Gago. Hinahamon mo ako? Ngayon, babaliin ko. Ang mga ngiping harapan mo. Arg. Maliit kang. Nanloloko ka? Hindi ito ang huli. Panalo lang kayo. Sa dayang pamamaraan. kami talaga sa dojo ang nakakakilala kay Zu. Ang ekspertisya niya, pag-iwas sa kalaban. Kasalanan ng mapagmataas mong tauhan. Akala nila walang dignidad ang bata. Walang humpay siyang inapi. Hindi ako pinagtanggol, kailanman ng guro ko o ng magulang ko. Ngayon, hindi kita pananaigi. Talagang tatapang ka na sa entablado? Kailangan kong bantayan yurit ni Ate King. Ang lakas ng loob mong manambang. Pati bata aatakihin mo? Di ko matanggap, yabang ng batang to. Hindi ka ba ang pinakamagaling na sparring partner? Di makapigil sa simpleng ambush. Gusto pang lumaban sa ring, kawawa ka naman. Para akong nag-alala ng walang dahilan. Swerteng-swerte lang siya sa adrenaline rush. Nang mapigil suntok ko. Ngayon, ito ang totoong parusa niya. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, Ate Ching, kondisyon ng katawan ko. Pananambang sa labas. Labag sa tuntunin ng arena. Ganito ba magsanay ng tao? Putulin ang kamay ng mananambang. Master Kong, galit lang ako sa kawalang respeto niya sa'yo, Master Kong. Awa naman po, Master Kong. Matagal na akong tapat, Master Kong. Ay patawad niyo po ako, maganda ang katapatan. Pero pagmamalabis, karapat-dapat sa parusa. Bigyan niyo ako ng papel at panulat. Pipirmahan ko na ang paglipat. Huwag. Turuan ako ng master ko. Sandata ang kamao para sa sariling depensa. Kahit di ko pa lubos maintindihan, malinaw ang kanyang aral. Ngayon alam ko na. Ang kamao ko ay dapat gamitin para protektahan ang lahat. Nasugatan ka. Magpatingin ka mamaya sa klinika. Magpa-check up ka. Ang perang ito ay sapat para mabuhay ka habang naghahanap ng Umalis na rin kayong lahat. Ate Ching, ingat ka. Hoy, Hindi ko matanggap ito. At King, pagkatiwalaan mo ako ngayon, kaya kong talunin ang grupo ni Kong Zilo. Kahit mga kapatid natin, di sila natalo. Bata ka lang. Huwag mo nang gambaling si Ate Ching. Umalis ka na kung aalis ka. Azu. Lahat ng pagdiriwang ay may katapusan. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa sarili. Hindi ako susuko. Ako ang may hawak ng kapalaran ko. Ang mga kamao ko ang magtatanggol sa pamilya at mga tao ko. Mukhang itong bata, nag-ensayo ng palihim. Mabilis si Azu, pero bata pa. Kulang sa lakas at hindi niya kaya labanan mga master at grandmaster. Azu, bumaba ka na. Gusto mo talaga ng laban na ito? Wala titigil sa akin. Kung talagang may kakayahan ito, baka kunin natin. Pero ko, daldal lang siya. Wala tayong mawawala. Sige, hanga ako sa tapang mo. Ipapakita ko sa'yo ang pagkakaiba ng
Pangarap. Sa katotohanan. Sino sa inyo ang lalaban? Itong lalaki, adik ba to sa mga teleseryeng martial arts? Sobrang panonood ng action shows. Akala ba niya, siya si Nezo o ano? Kunin mo na yung pera, at ipatingin mo ulo. Hindi ako lalaban. Bilang iginagalang na boxing sage. Paano ako makikipag-away sa isang pasaway na bata? Masisira ang reputasyon ko. Ikaw. Tandaan mo ang usapan. Sumusunod ka sa kondisyon ko. Sige, gagawin ko to ng mabilis. Hoy! Lagpas 10 segundo. Huwag ng ambulansya. Laban na, punk. Parang kidlat ang suntok. Pwede sana niya akong suntukin sa mukha ng diretso, pero biglang pamalya. Teka, marunong pala talaga. Ate Wuyan, huwag mo siyang pagbigyan. Sampilin mo ng malakas. Ang kayabang nitong batang to. Bagit. Eksak. Bugbugin hanggang umagos ang utak niya. Tingnan natin kung hindi sumuko. Bunsong kapatid, napagkasunduang tapusin agad to. Bakit pinaglalaroan mo siya? Hindi ako handa kanina. Mula ngayon, wala na siyang pagkakataong sumugod. Huwag isipin na ang bilis mo ang magliligtas sa'yo palagi. Ang kanyang kahinaan, nandyan. Ang tunay na husay sa suntok ay nasa intensyon, puso. Ngunit pinakamahalaga, samsami ng kalaban. Saka lamang makakamit ang mabilis na tagumpay. Guro, hanapin ang kahinaan. At sumugod ng determinado. Tama ba? Guro, ginawa ni Azul lahat ayon sa tuntunin. Bakit hindi pa rin aprobado? Naiintindihan ko na, Guro. Ang tunay na dalubhasa, ayaw sa pagsasamantala sa kahinaan ng iba. Anong kinukot ko nitong bata? Ipapadala kita sa empiano ngayon din. Ito na ang pagkakataon. Paano nangyari yun? Ang batang ito pala ay may tunay na galing. Natalo niya talaga ang Divine Fist Master. Gago. Ang duwag mong awa. Anong nangyayari? Naiintindihan ko na. Ang batang ito'y 10 taong gulang lang. Paano niya tinalo ang Divine Fist Master? May katarantaduhan to. Master ko, ako. Magaling umarte ang bruhang to. Binayaran siguro ng Spark Dojo. Ang babaeng to, master ko, naglakas loob siyang magtaksil. Master Kong, anong balak mo ngayon, King? Ikaw ang tanungin mo, Ching. Ang pagputol sa pinagkukunan ay matalinong galaw. Bumaba ka rito ngayon din. Sabi ko na anong kaya ng batang to? Naloko tayo ni Ching. Hindi ko sinuhulan si Jayang Guyan. Baka naman. Si Zhu pala ang nanalo sa sariling galing. Hindi ka panipaniwala. Si Jiang Wuyan natalo na 10 taong gulang na batang musmos. Umalis ka. Gusto ko lang protektahan. Ang dojo, hindi pumatay. Kung nagpatawad ang kapatid mo, ikaw naman, bayaran mo ng 100 beses, hindi 1,000 beses. At gusto ko ang mga kamay ng batang iyan. Kung si Lu, ikaw, Fang Ching, kung gagawan mo ako ng masama, huwag kang magtaka. Kung maging malupit ako, Zhu, bumaba ka na. Huwag makipaglaban sa Blackguard. At King, huwag kang mag-alala. Kahit 10 Blackguard ang sumugod sabay-sabay, hindi ako matatalo. ulol. Huwag kang mayabang.
Walang alam na paslit. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Sana'y huwag siyang kahabagan ng makapangyarihan. Lahat tayo naniniwala sa kanila na tapusin ang gago gamit ang sariling kamay. Tama nga. Tigilan mo na siya. Sige. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ayos. Ate Ching, huwag kang luluhod sa salbaheng ito. Ate, kasalanan nitong tanggang ito ang lahat. Hindi ito laban mo. Biyahe ka. Ako ang may hawak ng aking kapalaran. Kung laban ang habol mo, bibigyan kita. Huwag mo akong sisihin. Ang yabang talaga ng batang yon. Sino ba sa tingin niya siya? Hey, watch out. Patunayan nating lahat. Ang kapangyarihan ng dakilang tagapagpagaling. Kuya, mag-ingat ka. Sa tingin mo kasing hina mo siya? Isang malambot na tanggang kawawa. Hindi nga katakataka na hindi ka nakapasok sa top 50 ng mundo. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko. Ako ang dapat magsabi niyan. Walang galang na paslit. Gagawin kitang patay-gutay na lamang. Ikaw ang dapat matakot. Tara na, malinaw na, wala nang pag-asa tong bata. Subukan nyo, kung makaisang laban siya, kakainin ko ang sapatos ko. Kumusta na kayo? Habang nasa ilalim pa rin ito ng kontrol ni Funky, ako ang may batas dito. Iyak talo, anong batasan sinasabi mo? Azu, kung mamatay ka man ngayon, babisitahin ka ni Ate Kit sa huling hantungan mo, taon-taon. Hindi ko malilimutan kung paano mo inilaan ang buhay mo. Para sa Spark Fist Dojo. Patayin siya. Patayin siya. Hindi ko na mapipigilan ang lakas ko. Kung sasabog na ako ngayon, siguradong mamamatay siya. Walang paninindigan ng mga suntok mo. Puro paghihiganti lang. Nangako ako sa master na hindi mananakit gamit ang aking mga kamao. Walang magulang na masambay at isang hamak na batang kalye. Ang mamatay sa kamay ng punong siko ay karangalan para sa iyo. Hindi ako anak sa labas. Kawawang sisiw, tapusin mo na. Sige, Azua, laban, laban. Sige, Azua. Gago, wakasan mo. Isang walang kwentang anak sa labas. Patayin ang hayop na yan. Hoy, oras na para humarap sa may kapal. Sila ang may kagagahan nito. Nung nasaktan ko ang junior, nagtatanggol lang ako. Karapat dapat tong gago na ipagtanggol ang Spark Fist Dojo. Wala akong kasalanan. Papatayin kita. Si Izuo nga talaga. Paano siya mananalo? Ang walang talong sang kamay. Imposible. Pagpapakumbaba ng ganito, paano ako haharap sa Jiangnan? Hindi pwedeng matalo. Sumali ka na. Sabay-sabay nating salakayin. Ayaw kong maniwala na hindi nyo siya mapapatalsik. Tama na, guro kong. Nakarating na sa ganito. Aminin mo na ang pagkata kahit sumali pa ako. Hindi na mababago ang resulta. Lahat walang silbi. Ipinapahayag ko ang nagwagi ay si Izuo. Nanalo si Izuo. Paano ito nangyari? Azu. Kaya pala si Ate Kit, hindi nakilala ang tunay mong pagkat... Noon. Nanalo si Azua. Hindi pwede, imposible yun. Exact.
10 taon pa lang si Azoa. Hindi pa nga siya adult. Paano niya tinalo ang nasa top 100 ng mundo sa boxing? Kahit kaming magkakapatid, ay hindi kaya sa kanya. Tinalo ni Azoa, sina Masterpiece at Fist Sage. Nakita naming lahat ng sarili naming mata. Baka siya ang tinutukoy na henyo ng siglo. Dati kong inaapi si Azoa. Hindi naman siya gagantay, no? Mga taong pinatira ni Sis Ching ay mga tao wala nang matuluyan. Noong una, kayong lahat ang nangapi sa bata. Ngayon takot na kayo? Hintayin nyo, kapag binunot ni Azoa ang ngipin nyo, karapat dapat kayo. Buti na lang, hindi ko siya inapi. Kung hindi, basag ang bungo ko sa suntok niya. Huwag nyo akong lokohin. Alam ko ang ginawa nyo kay Azoa. Pumunta kayo at humingi ng tawad. Tara na, tingnan natin ang henyong si Azoa. Kaya mo yan, Azoa. Tara, galaw. Talunan. Kuya, kung nakinig ka sana noon, hindi ka sana nasugatan ng ganito. Kung sinabi mo ng mas maaga, na itong si Loko-Loko ay nagtatago pala ng lakas. Iba sana ang ginawa kong paraan. Ano na ngayon? Hindi lang mga pangalan nyo. Pati dignidad ko ay nasira. Binalaan ko kayong lahat. Pero wala kayong naniwala. Teka. May iba pa tayong paraan. Zuo, ikaw talaga ang bayani ng ating gym. Ang galing mo. Tama, may nagawa na rin ng leksyon sa grupo ni Kung Ziloa. Zhu, nanalo ka. Zuo, pasensya na. Kaming mga nakatatanda. Dapat sana'y tinulungan ka, hindi minaliit. Kung wala ka ngayon, kaming lahat mawawalan na ng tirahan. Tama ba? Tama. Nung nag-practice tayo dati, pinagtulungan natin siya, pero hindi niya ipinakita ang ganitong kalupit. Pasensya na, Zuo. Nagkamali ako noon. Pakituro mo na sa akin. Tama, ang galing ni Zuo sa boxing. Kung matuturuan mo kami, ang gym natin ay sa sikat at saka si Sister Ching ay magkakaisa na ang norte at sur. Talagang tama. Ginoong ko, natalo mga tauhan. Ayon sa usapan, hindi ka na tatapak sa hilaga ng ilog. Fang Ching, huwag kang mayabang dito. Akala mo ba ang batang ito ay magpapahintulot sa'yo na kontrolin ng Jangbei boxing scene? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo. Pagdating ng panahon, ipapakita ko sa'yo ang ibig kong sabihin. Umalis ka. Ate Ching, huwag mong isipin ng labis. Nandito si Azuo, wala tayong katatakutan, di ba? Exact. Si Azu ay likas na may talento. Sa tamang pagsasama, malayo ang mararating niya. Pero, mayroong di mapigilan lakas sa kanyang katauhan. Hindi niya kayang kontrolin ito. Azu, sino ang nagturo sa iyo ng mga teknikang iyan? Ang aking dating master. Master? Anong master? Sino ang master mo? Mula ngayon, ikaw ay pinapatalsik. Hindi ka na estudyante ko. Pag-alis mo, huwag mo na akong banggitin bilang master. Tinuruan ako ng master ko na kontrolin ang mga suntok pero ngayon ako'y nandito na umaangat sa ring. Nasisira ang mga kampiyon isa-isa. Kung malaman niya, siya ay masasaktan. At ako na ang bahala. Sabi ko na, espesyal ang batang ito, Fang Ching. Hindi ko inasahang ang lugar mo ay puno ng mga nakatagong talento. Lumabas ka. Hindi. Hindi ba't sinabi ni Kuya Hui na ang mga usapin ni Xiao Mei ay hindi dapat pakialaman mo? Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Mamabati lang ako sa inyo. Ate, ayaw tulungan ni Kuya Hui kanina. Pinagsuntok pa si Azuo hanggang sa labas ng gusali. Ngayon nagpapakaibigan bigla. Kung ako ang tatanungin, paalisin na natin siya ngayon din. Itong lalaking ito
Mas walang hiya pa, kaysa kay Confucius Luo. Lumabas ka, ang Spark Martial Arts School namin ay hindi nag-aanyaya sa'yo. Leyes, labas, halis, hoy hoy. Hindi dapat padalos-dalos. Taos puso ang aking hangarin. Kuya Hui, nang itakwil mo ako, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mali ang akala mo. Narito ako para kay Azuo ngayon. Ang ibig kong sabihin, sa iyong likas na kakayahan, dapat sumama ka sa akin. Magiging maliwanag ang kinabusan mo. Wala akong pakialam sa kinabukasan. Gusto ko lang ng sapat na pagkain at mainit na damit. Bata ka pa masyado. Para intindihin ang mga paraan ng mundong Jiangho. Kahit papaano sa akin, magkakaroon ka ng katiyakan sa buong buhay mo. Hindi mo na kailangang umata ng mumurahing siopaw. Ha? Ipasok na yan. Nako, ang laki ng pera. Ito'y yaman na. Mabibili na natin ang buong gym. Sa halagang ito, ang laban ni Azuo, naging alamat siya. Maaaring may duda si Hui, pero siya pa rin ang pinakamayamang boss sa Jiangbei. Sumama ka sa kanya, at uunlad ka. Azu, tinulungan mo si Ate Kim. May taguyod ang Gife. Pero tama sila. Mas maganda ang oportunidad. Kay Hui, kung aalis ka man, hindi kita pipigilan. Hindi siya alis, di ba? Simula ngayon, lahat ng perang ito ay sa iyo. Hindi ako pumayag sumali sa inyo. Hui, dahil ayaw ni Azu, paalisin na natin sila. Walang galang na bata. Umalis na kayo. Fang Ching, babayaran mo ito. Labas. Azu, Ate King, hulaan, ano nang dala kong masarap? Inihaw na manok. Galing ng ilong. Nakita kong umalis ka sa Give nang hindi kumakain. Kainin mo habang mainit. Huwag kang mahiya sakit. Bilisan mo. Engan. Naalala mo no nang unang kita kong makilala? Nakayukod ka sa basurahan, kumakain ng tinapay. Akala ko kailanman, lalakas ka ng ganito para ipagtanggol ang Gife. Ate King, ako. Azu, itinuturing mo ba akong pamilya? Kung pamilya tayo, magkasundo tayo, tulungan natin ang isa't isa sa isang problema. Sabihin mo, Ate King. Kahit ako ang nagpapatak ng boxing empire ng pamilya, marami pa rin nagnanaasa sa posisyon ko. Nasa peligro ang Gife. Sa pagiging mahusay lang, makukuha ko ang respeto nila. Ipagtanggol mo ang Gife na ito. Paano ako makakatulong? At King. Kung tama ang hinala ko, hindi mo ginamit ang buong lakas. Sa huling laban, di ba, Azu? Kailangan ka ng Gife. Kailangan kita. Pero ako. Huwag ka munang sumagot. Kapalit nito, tutulungan din kita. Nang umalis ka sa Yufin, napansin kong may nangyaring problema. Sabihin mo lang ang problema mo at aayusin ko. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Noong sinanay ako ni nanay, hindi ko sinasadya, mabulag siya. Tapos sa master ko, nasaktan ko ang kuya ko. Sinabihan akong padalos-dalos ni Itay. Sinumpa raw ako ng master. Natatakot kang, hindi ka na naman. Papayagan kapag nalaman. Nanakit ka, pero wala kang kasalanan. Pinagtanggol mo ang Gife. Iniligtas mo kaming lahat, pero hindi pa rin ako tanggapin. May pangako tayo na magtutulungan. Hayaan mong una kong asikasuhin to. At King, saan tayo pupunta? Iuwi na kita. Magiging maayos si Azu. Huwag kang mag-alala. Ang tagal na, mula nung huli kang umuwi. Namimiss na kayo ng ina nyo ng husto. Tara na.
Papunta na. Hoy, hindi ba ikaw si? Kumusta? Ako si Fang King. May-ari ng Spark Martial Arts GY. Maliit na pasasalamat. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Bakit pa? Ang tagapagmana ng pamilya Fang. Ang personal na pumunta? Pumunta ako rito ngayon, at may kasama akong tao. Ikaw. Tatay. Namimiss ko lang kayo ni nanay. Gusto ko kayong bisitahin. Tapos na ang pagiging mag-ama natin. Lumabas ka. Ginoong Song, anak mo pa rin sa laman si Azu. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ano problema? Lauso, sino nasa pinto? Nanay, Alis na tayo. Song. Talagang nagbago na si Azu. Sa pagkakataong ito, hindi na siya padalos-dalos tulad ng dati. Akala mo hindi ko alam? Usap-usapan na sa buong kalye. Kumakalat na ang chismis. Isang batang boksingero, muntik nang pumatay, 2 kalaban, mula sa ibang gym. Sino pa ba ang maglalakas loob gumawa nito, kundi siya lang? tatay, gusto ko lang sana. Tama na. Binulag mo ang sarili mong inang walang sala. Hindi ka karapat-dapat maging boksingero. Ako si Song Gochang. Ay walang anak na katulad mo. Song, hindi ito ang inyong akala. Alam ninyo ang Jiang family na. Kung Ziluo, nagpadala ng mga manlalaban sa atin. Kung hindi dahil kay Azu, siguradong sarado na ang ating G-Fate ngayon. Si Azu ang nagligtas sa ating lahat. Kilala ko ang pangalan ng Fang family. Sila ang nangunguna sa boxing industriya sa hilaga ng ilog. Pero ang malaking negosyo, hindi dapat umasa sa isang batang walang alam. Para manatiling buhay. Gaya ng inaasahan ko. Ayaw pa rin niya akong tanggapin. Ginoong Song, malaki na ang pagbaba kay Azu. Totoo na siyang taon siyang nagtiis sa labas. Gusto lang niyang makita ka. Wala akong anak na kaiyahiyang tulad niya. Kahit magbago pa siya, hindi niya mabubura ang katotohanan siya ang nabulag sa kaliwang mata ng ina. Umalis ka na. Gusto kong makita si inay. Minsan lang, saka na ako alis. Hindi ka karapat-dapat na makita siya. Ikaw ang nagpabulag sa mata ng ina mo. Ngayon ang kabila niyang mata ay mabubulag sa pag-iyak. Sana'y normal lang ang buhay ng pamilya natin. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Tay, kaya ko na pong kontrolin ang lakas ko. Pahintulutan niyo pong makita si inay. Si Azua. Umuwi na ba si Azua? Azua. Kung ganun, puputulan ko ang mga kamay mo. Azua. Ito nga si Azuo. Dali, papasukin na si Azuo sa loob. Sa matagal na panahon, nagbago na siya. Gusto ko siyang makita. Nakalimutan mo na ba kung paano nabulag ang iyong mga mata? Kung papapasukin natin siya, baka tayo'y tinusok kahit kailan. Hindi ganyan si Azuo. Isinumpang halimaw siya. Kung gustong bumalik sa pamilya, putulin dapat natin ang mga mamatay tao niyang kamay. Hindi ko ninais ang kapangyarihang ito. Hindi ko sinadyang saktan si ina. Ayaw kong... Anak ko. Hindi kita sinisisi, anak. Tama na. Dahil sa sumpang ito, naghirap ang pamilya, nating lahat. Azuo. Ina, Azuo. Kami ang nagluwal sa iyo, ikaw pa ang nagdulot ng kahihiyan. Ano pang silbi ng buhay mo? ina. Azu, huminahon ka. Kapag tanda mo na, matututo ka kontrolin ang iyong kapangyarihan. Wala sa mga ito ang kasalanan. Azu, anong ginagawa mo? Ang ating katawan, buhok at bala ay handog mula sa ating mga magulang. Tatay. Kung papayagan niyo lang akong handang isuko ang mga kamay kong ito. Mula ngayon, hindi na ako gagawa ng gulo. Hindi ko kayo pabibigatin. Huwag, Azuo.
Hindi seryoso ang sinabi ng tatay mo. Huwag kang mananakit ng sarili. Totoo ang sinasabi ko. Kung kapayapaan ang gusto ng pamilya So, kailangan putulin ang mga kamay na yan. Azu! Ikaw ay laman at dugo ng katawan ko. Inay, Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo. Dahil sa sobra niyong pagpapalaki, naging pasaway siya. Hindi rin naman ito gusto ni Eizuo. Ipinanganak siyang kakaiba, hindi tulad ng ibang bata. Iniiwasan siya ng mga bata, sinusumpa ng mga matatanda. Tayo ba, ang kanyang mga magulang, ay hahamak pa sa sarili nating anak. Lahat ng ito ay hindi niya pinili. patawad, inay. Kung talagang, yung putulin ang kamay niya. Ako rin ay itaboy niyo. Sige, nakalimutan mo na ba na nung nawala ang paningin mo, sino ang naghanap ng lunot, sino ang nag-alaga sa'yo, at tumugon sa pangangailangan mo? Yung sumpang anak mo ba? Nanay, huwag niyo akong pigilan. Ako pong si Azuo ang laging aalalay sa inyo. At hindi kayo kailanman pahihirapan. Hayaan mo siya, hayaan mong pumutol. Azuo. Ako ang nagligtas sa iyo at nagbigay ng bagong... Hindi kita pababayaan. Nasaktan ang sarili. Azu, kung iginagalang mo pa ako bilang tagapagligtas mo, makinig ka, huwag mong saktan ang sarili. Bumalik tayo sa dojo. Maghanap ako ng gabay mo na maestro. Magtuturo sa iyo para makontrol mo ang lakas mong taglay at huwag nang manakit ng iba. Kung gusto mong panagutan, gawin mo ang gusto mo. Hindi na siya anak ko, tagapagmana ni Som Chango. At hindi ko papayagan na tumapak siya sa Som Manor. Azuo. Ina, Umalis na tayo. Simula ngayon, hindi pa huli ang lahat para bumalik. Pagdating ng araw na maging tunay kang mandirigma, Tiyak na bubuksan ng ama mo ang pinto para sa'yo. Zio, naisip ko na, maihahanap tayong tutulong sa pagkontrol ng lakas mo. Ang talino mo, mabilis mo itong matututunan. At magiging tunay ka ng martial artist. ang tagal niyo na akong sinasana pero hindi ko pa rin magawa ng tama. Magtiwala ka sa sarili mo. Paano ka makakauwi at makakasama muli ang mga magulang mo? Bahay, at ki. Wala na akong tahanan. Tama si Itay na pagsabihan ako, wala talaga akong silbi. Ipinanganak ako ni inay at pinal, pero dala ko lang ang sakit sa kanila. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Huwag mong sabihin yan, bumalik na tayo sa dojo. Unti-unti nating ayusin ito. Maniwala ka sa sarili mo. Salamat at nandito ka, Tol. Kung wala ka, ipinakulong na sana ako ng babaeng yun noon pa. Tara, minsan mag-inuman tayo. Kasando. Sila iyon. Umalis na tayo. Hoy, yung gagawang bata yun, kasama yung duwag. Hindi ako bulag. Tara na. Noong huli, pinalayas kita. Hindi ganun kadali ngayon. Azuo, mauna ka na. Iwan mo ako at pumunta sa pulis. Ako nang bahala sa kanila. Go! Titingnan ko kung saan ka pupunta. Batang angot. Kuya. Paano to gagawang bata? Sa akin mo bigay. Ikaw maglaro. Tung bruha. Mabuti. Mahilig yan mantingin. Bubutasan ko ng mata. Lulurayin ko. Pupugutan ko ng kamay. Paano kung mabuti? Azu, huwag kang padalos-dalos. Nakalimutan mo, kakapangako mo lang sa ama, napipigilin ang lakas. Kung nasa pintuan ka, maaaring mamatay sila. Di ka makakauwi. Hoy, teka lang. Anong sinasabi niya? Maaari tayong mamatay.
Batugang walang modo. Gago ka. Kaya mo ba kaming labanan? Nababaliw ka na. Bakit hindi mo subukan ang sarili mo? Papaluhurin kita. At tawagin akong lolo. Masakit ba ang Isa 0% lang ng lakas ko yon. Hindi ka ba nagduda sa akin? Tumayo ka't subukan ulit. Walang kwenta. Ako na bahala. Umatras ka, Ate King. Tanggapin mo to. Ramdam mo na ang pagsisisi. Ngayon, Tigilang titig. Habulin siya. Leeg ko. Putang inang leeg ko. Ano ba? Sino ba tong batang to? Paano siya ganito kalakas? Kuya. Tinambangan tayo ng isang binata. Paano ito nangyari? Anong gagawin natin ngayon? Takbo. Umalis na tayo. huwag kayong magmadali. Azu! Itigil mo iyan. Sinubukan nila akong patayin. Ginoo, anong klaseng halimaw ka? Paano kayong lahat ay napakahina? Ipagpaumanhin ninyo, Ginoo. Kunwari wala akong silbi. Paalisin niyo ako. Po. Walang problema. Dalawin niyo ako palagi. Kailangan ko naman ng mga punch bag. Oh, mahabag kayo. Patawarin ng asong ito. Simula ngayon, kapag nakita nyo si Lady King, lumuhod kayo. Tawagin niyong Lady King ng malinaw. Kung hindi, bububugin ko kayo. Lady King, itong si Aso, hindi na yung dating tao na nagpipigil Azu! Nag-aalangan ka pa ba sa akin? Hindi. Ang sarili ko ang di ko mapagkatiwalaan. Tama si Itay. Ano silbi ng pag-uwi? Di ko alam kung mawawalan ako ng kontrol balang araw at masaktan si nanay ng di sinasadya. Nakita mo ang nangyari. Malubha ang mga sugat nila. Hay. Di ko pa rin maayos na makontrol ang lakas ko. Kapag nakikita ko mga gago, gusto ko silang patayin lahat. Pero pag nananakit, kailangan kong pigilan ang lakas at pag-target. Alam kong, di nila kaya kahit isang suntok. Malamang, yung mga nasugatan sa lupa, patay na ang karamihan. Kinjay, umalis ka na. Di na ako babalik sa Spark Dojo. Hindi. Di kita susukuan. Di ko kayang panoorin kang mawala sa landas, mawala sa dilim. Pagkatiwalaan mo ako kahit minsan. Ayokong isama sa hirap ang iba. Kinjay, di pwedeng ilagay kita sa peligro. Azu! Ha! Azu! Shinjiya. Wala siyang mapuntahan. Saan kaya siya pupunta? Sa totoo lang, masyadong matigas ang ulo ng tatay ni Azoa kung sanayin niya ng maayos. Magaling na sana ang bata, isang first class na mandirigma, ngayon ipinagtabuyan at itinakwil. Tigilan ang chismisan, hanapin muna natin si Azoa. Nabanggit ba ni Az? Sino master niya? Saan sila nakatira? Di ko narinig. Pupunta tayo timog ngayon. Dagdagan ang kasama. Kailangan nating hanapin si Azu. Nauunawaan. Hala! Guro, anong nangyayari dito? Bumaba na tayo sa bundok, dumadaan lang kami. At may nakahandusay dito. Nang lalapit kami napansin, hindi na sila humihinga. Kanina habang namimitas ng halaman, may nakita akong grupo ng tao. Mukhang may balak silang away. Sila kaya ang pumatay sa kanya? May naalala ba kayo? Itsura ng mga yon? Di kami sigurado. Mabilis lang kaming nakatitig mula sa malayo. Ayaw naming lumapit. Pakikiramay sa'yo.
Patawarin mo ako, guro. Huling-huli na dumating si Asyo. May naalala ko. Sabihin mo, Sa rehiyon ng Jiangnan, may mandirigma. Tinatawag na palaaway na sugod. Nakita ko siyang minsan, at napansin ko, suot niya ang pendant na ito, katulad nito dito. Pero, hindi ako 100% sigurado na siya nga yun. sino man sila? Hahanapin namin sila para maghiganti kay guro. Kamao ay pumapatay ng tigre sa timog. Paang sumisipa sa asul na dragon. Sino ang may ganang humamon? Sino ba tungta? Ang yabang naman. Itong walang malay, batang pasaway. Akala mo, kaya mong talunin ng mga martial artist? Tigil ang salita. Laban na. HM. May tapang ang bata. Ituturo ko ang parusa sa pag-ibong salita. Ipapakita ko ang bunga ng kayabangan. HM. Gusto mo talaga? Aray. Nasira. Sira na. Hindi kang magsisi ako ngayon. Di ko maitayo ang reputasyon. Ang pumatay sa maestro, dililitaw. Sinong susunod? Hominin ni Azo. Labanan lahat ng mandirigma. Kamaong yumayanig sa langit at lupa. Sino ang lalaban? Paang yumuyurak sa walong dako. Mga bayaning yuyuko. Nakasulat sa bandila. Walang kapantay sa ilalim ng langit. Kay kupal ng batang to. Hanapin ang kanyang lokasyon. Ako'y lumaban araw at gabi. Ikaw ang ika-97 na katunggali. Oo, ako na ang susunod. Sunod. Gusto mong makipagbugbog? Ayusin mo na ang mga dapat gawin. Maghanda ka na. Walang awa ang mga kamao ko. Mga ngipin ko. Akala mo'y di matalong kampiyon? Makinig ka. Gagulpihin kita hanggang mawala mga ngipin mo. Tanggapin mo ta. Kaya ko nang pigilan. Ang lakas ko ngayon. Aray! Aray! Wow! Salamat sa pagpapaubaya. Sumusuko na ako. Kulang pa rin ang galing. Subukan mo tong suntok. Ha! Pataksil na pagsala. Babaliin kong mga kamay mo. Tama na. Tigil. Sino ito? Gusto sumabay? Mukhang siya ang magiging ikasandaan na katunggali. HMM. Zuo, habang mas ayaw, lalo mong hindi makokontrol ang madilim mong kapangyarihan. Ate King, sinabi ko na, huwag mo na akong alagaan. Dahil miyembro ka ng Spark Martial Arts GY, itayo ko ang paligsahang ito para sa iyo. At King, hindi na ako babalik sa Ilan. Umalis ka na. CJ, kung ayaw mong bumalik, mananatili ako dito. Mula ngayon, ako ang iyong sandigan. Pinakamalakas na kakampi. Ngayon, magsalita ka. Ano talaga ang nangyari? Ate King, may nasaktan ako. Hindi ka ba galit? Sabi ko sa iyo, pamilya tayo. Hinding-hindi. Kita iiwan. Patay na siguro. Namatay siya dahil sa bugbo. Ano? Ano nang nangyari? Pagkatapos nating magtalo noon ng gabing iyon, hinanap ko siguro. Pero ang nakita ko ay ang bangkay niya. Sabi nila pinatay siya ng isang mandirigmang Jiangnan na tinatawag na Fist Fanatic. Fist fanatic. Dahil obsesyon niyang hamunin ang kalaban. Pagkakalat ng pangalan ko, ang mag-aakit sa kanya. Tutulungan kita. Akala ko pinabayaan mo na ako.
Pareho kayong ni Itay na nagsabi na huwag na akong makipaglaban. Nasira ko ang pangako ko. Ang kaaway mo ay kaaway din ni Funky. Ilabas mo na. Hala, ang daming pera. 1,000,000. At ito, Kung wala ka, mawawala sana ang pagiging tagapagmana ko at komportabling buhay na ito. Huwag kang mag-alala, pinapunta ko na si Naguksi at Wufat para ikalat ang balita. Ang sinumang makatalo sa amin ay tatanggap ng $1,000,000. Ang mamamatay taong iyon hindi mapapahuli sa bitad. salamat Ate King. Pero, ang katulad kong, hindi karapat-dapat sa tulad. Hindi ko pa makontrol ang lakas ko. Ayokong maging sanhi ng gulo. Kaya Ate King, hindi kita isasangkot. Azu, walang halaga ang pera. Kung ang laban na ito ay makatarungan, nararapat paglabanan. CJ, Sabi raw, kung talunin mo, yang blondeng bugok sa ring, makakakuha ka ng milyon. Libreng pera to, isang binatilyo, blondeng pilyo. Kahit ako kayang kaya siya, bungi-bungihi, dito biro. sinong susunod? Tabi kayo. Ganun ba kagaling yun? Simula kay Kung Ming, wala pang kalaban si Kuya. Ngayon may makakalaban, na siya. Hu Chan Biao, narito ako. Nasaan si Azuo? Labas. Ano pangalan mo, manlalabat? Di nyo kilala si Master Biao? Paano kayo nagpapatimpalak? Sa mundo ng martial arts, si Master Biao ay tinatawag na obsessed fighter. Dinudurog niya mga mayabang, na katulad mo. Sa wakas, tunay na hamon. Ikaw pala. Nasaan na ang lahat? Wala akong oras para dito. Para sa'yo. Mga bisita muna. Kung gusto mong makipag-up, hayaan mong itakda ko ang patakaran dito. Ha? Kung matatalo mo si Az, makukuha mo ang $1,000,000 dito. Pero kung matatalo ka, mag-iiwan ka ng bagay dito. Tumigil ka na at sabihin mo na. Ang buhay mo. Ang tagal ko nang di nakakarinig ng ganyang katapangan. Itago mo yung pera mo. Para sa puntod ni Azua, doon mo sila sunugin. Narito na si Kuya para tapusin ang buhay niya. Sabihin mo sa duwag na. Lumabas na ngayon. Ako si Azu. Azu. Ang taong to, 10 beses na mas malakas kaysa sa 2 dala ni Kong Zilu. Maging alerto. Lanan. Guro, ipaghihiganti ka ni Ezo, upang ang iyong kaluluwa'y mahimahin. Ay! Sa tingin mo, sapat na ito, upang talunin ako. Arui! Mamatay ka. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas, nakita ko rin ang karapat-dapat na kalaban. Kaya pala sinusubukan mo ang lakas ko. Kung ganot, lulupigin kita ng tuluyan. Matandang hunghang. Ako naman ang susugod. Ito na ang sandali. Hindi ka pani-pani walang lakas. Nakakahiya yun. Kung Fu fanatic pa ang tawag, parang tanga lang.
Niloloko lang kita. Ngayon ipapakita ko ang tunay na lakas na ito. Mga astang moves mo, walang silbi sa ganitong lakas. Sobra na ba? Ako'y tunay na naririto upang hamanin ang iyong maestro noong araw. Siya ay kinikilalang hari ng suntok sa buong mundo ng martial arts. Sino ang hindi magnanais talunin siya? Umakyat ako sa bundok para harapin siya at pilitin siyang makipaglaban. Ngunit nang tumama ang mga suntok ko sa kanya, parang nanghina ang buong katawan niya. Waring. Siya ay may lason sa katawan, kaya Ikaw ang pumatay sa kanya. hindi ako. Ayaw mo pa ring tanggapin ang katotohanan. Sinasabi ko sa'yo. Senior brother mo ang may gawa. Siyang naglason sa iyong guro. At nagnakaw ng lihim na aklat, ngayon ay nagmamalaki siyang. Siya ang pinakamagaling na mandirigma. Ulitin mo yan. Sinusumpa ko. Lahat ng ito'y totoo. Paano? Paano naging si senior brother? Impossible. Hindi. Impossible. Hindi ito totoo. Tumigil ka sa pagtanga. Takbo na. Huwag mo siyang habulin. Hindi inakala ni Azu na ang pumatay sa kanya ay yaong taong pinakamalapit sa kanya. Sa maling tao siya naghihiganti. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Azu, ang tagal nating hindi nagkita. Azu. Nangangahas kang magpakita. Sinabi ko na noon pa man, babalik ako balang araw. Traitor ka. Ngayong nandito ka na, kukunin ko ang buhay mong salbahe upang higantihan ang espiritu ni Master. Azu, akala mo ba, mahina pa rin ako? Lagi mo akong naagawan ng ningning. Ipinangako ko noon, napapatayin kita sa pamamagitan ng mga kamao ko. Akala ko ba malakas ka? Mabuti. Tapusin na natin ito, ngayon na. Tingnan natin kung sino ang mauunang mamatay. Ang pagnanakaw sa mga lihim na aklat ni Master at pag-inom ng kanyang mga elixir, hindi magagawa kang walang kamatayan. Kuya, hindi mo ako kailanman matatalo dahil ang tunay na lakas ay nagmumula sa diwa, hindi sa paghihiganti tulad mo. Nanalo ka man sa laban na ito. Walang dangal ang iyong mga kamao. Puro paghihiganti lang. Master, si Kuya pala. Nahulog ka na sa kadiliman. Simula ngayon, ipalis ka na sa ating samahan. Pinalayas ako ni Master para maprotek. Azuo. Paumanhin sa pagdala sa inyong dalawa ng labag sa inyong kagustuhan. Ilso, nais ko lang masaksihan ang kay Azuo, tunay na pagbaba. Bawat tama niya ay pagpapakita ng kabutihan, hindi walang saysay na dahas. Magsimula na tayo. Gaya nga ng inaasahan, mga gamot at aklat ni Master ay tunay na makapangyarihan. Azuo, pagkatapos kitang talunin, magiging dakila ako sa buong mundo bilang walang katumbas. Magdadasal ako ng maraming alay para sa iyo at kay Master. Ito pa lang ang simula. Yumakap ka sa masamang sining. Tinalikuran ang aral ni Master. Pinatay ang ating guro. Di mapapatawad ang mga kasalanan mo. Di ba't nainom ko na ang gamot? Paano ito nangyari? Isang suntok lang, sira ang puso't baga ko. Ayon sa guro ko noon, ang kanyang mga eliksir at manual ay para sa mga may mabuting kalooban na gamitin ang may pananagutan. Ang masamang puso ay sanhi ng sariling kapahamakan. Pinatay mo ang aming guro, kuya, hindi ito mapapatawad. Dinala mo ako rito. Para lang mapanood siya mismo ang magpabagsak sa kanyang sariling matandang alagad. Si Azu ay simple, nagiganti para sa kanyang guro. Si Ajay ang siyang unang sumuway sa kapalaran. Hindi pa rin nangangahulugang, mabibigyang katwiran ng pagpatay niya. Maghintay pa tayo hanggang sa wakas.
Paano mo nasisiguro na mawawalan siya ng kontrol? Hintayin lang natin. Sa ganitong mahalagang sandali, ano pang dapat panoorin? Ngayon, sinusunod ko ang hiling ng guro at huling utos ng ama. Kuya, hindi kita papatayin. Tama ang guro, hindi dapat madumhan ang aking mga kamao ng dugo ng masasama. Dapat ito ay gamitin sa pambansang pamana ng boxing. Kuya, hayaan nating pairalin ang katarungan. Imposible. Hindi ako maaaring matalo. Paano ako matatalo? Eizuo. Azuo, magaling ang ginawa mo. Nagawa mo na, natalo mo na ang iyong mga demonyong nasa loob. Nakontrol mo na ang iyong enerhiya. Mula ngayon, ikaw na ay isang tunay na mandirigma. Tatay, narito ka rin pala. Anak, nagtagumpay ka. Malaki na ang pinagbago mo. Guro, ikapitong araw na ngayon, mula nang pumanaw ka. Dumalaw si Aso. Ngunit hindi ko inakala na pagkatapos mo lang pumanaw, kulubos na mauunawaan ang iyong mga aral. Sister Ching, kung hindi sana namatay noon, ang anak ninyo, magkasing edad na sana, kay Eizuo ngayon. Matagal ko nang itinuri si Azuo na parang sariling anak. Sister King,